ayon sa abogado ni Ramil Madriaga, si Attorney Palad, kumpirmado niya kasi nakausap niya ang mga BJMP officials. 2 beses pumunta si Sara sa BJMP para kausapin si Madriaga. Ayon mismo yan nag-press conference kanina si Attorney Palad. 2 beses. Sa katunayan, ang isa doon, sabi niya, bumisita siya kay Madriaga October 18. October 19 daw pumunta si Sara sa kulungan ni Madriaga. Sinabi daw yan sa kanya ng mga BJMP officials. Kaya pwede yan na ikumpirma sa BJMP. Ang totoo, nakarating na rin ito sa Malacanang at sinabi na rin ni Yussi Claire Castro na pinapa-verify na nila sa DILG kung totoo nga ito. At kung totoo ito na pumupunta si Sara sa BJMP para kausapin si Madriaga, dapat magpaliwanag umano nito si Sara Duterte ayon kay Yussi Claire Castro. So yan ang reaksyon ng Malacanang dyan. Pero ang isa pang bagay na matindi na sinabi ngayon ni Attorney Palad, nag-press con siya ngayon, ang sabi niya, inoffer pa umano ni Sara Duterte kay Madriaga, basta't wag lang itong babaliktad, basta't wag lang daw babaliktad laban sa kanila, tutulungan siya, tutulungan si Madriaga sa kaso nito. Alam naman natin na si Madriaga nakakulong dahil sa kasong kidnap for ransom. So sabi daw ni Sara Duterte kay Madriaga, kakausapin ang judge. Imaginin nyo yan mga kabunyog, aabot sa ganun na punto si Sara, kakausapin ang judge para matulungan si Madriaga. Bakit ginagawa ito ni Sara Duterte ayon sa kampo ni Madriaga sa pamamagitan ng abogado na si Palad. Sabi ni Attorney Palad, masama kasi ang loob ni Madriaga kay Sara Duterte kasi grabe siyang ginawa para sa mga Duterte. Yan na nga yung laman ng kanyang affidavit. Ang dami niyang tulong, ang dami niyang ginawa. Bagman nga siya nila Sara. At ang dami niyang ginawa dito para sa mga Duterte. Ngayon, pero nung tumulong kasi ito di umano itong si Madriaga kay sa mga magsasaka doon sa Mariveles, Bataan na kinakamkam o land grabbing ang ginagawa ng korporasyon ni Harry Roque. May korporasyon kasi si Harry Roque at yung asawa niya, yung Biancham. Ay si Harry Roque, alam naman natin na involved nga dito sa mga illegal na pugo. Siguro nakita ni Harry Roque na napakalaking pera ang pugo. Nakita niya yan doon sa Purak, Pampanga, yung kina Cassandra Leong. Siguro nag-offer si Harry Roque na mayroon ding mga lupa na pwedeng pantayuan ng compound ng pugo doon sa Bataan. Ngayon, 400 plus mahigit na ektarya ng lupa. Ngayon, si Harry Roque ang gumawa ng paraan paano makuha yung mga lupa na yon. Supilit na pinapipirma daw yung mga magsasaka. Ito, napanood ko yung interview sa mga magsasaka dito na sinasabi, 17 halos na pamilya ng mga magsasaka yan. Napanood ko yung interview sa mga magsasaka na yan. Pinapapirma nga daw sila. Itong si Madriaga, umano ang tumulong dyan sa mga magsasaka na yan. Kaya noong February 2022, kinasuhan nila si Roque sa ombudsman, land grabbing. Kaya lang noong August 2022, kinounter ng kaso. Mayroon namang kaso ngayon si Madriaga ng kidnap for ransom. Ang sabi ni Harry Roque, totoo daw yung kaso na yon, hindi daw yun gawa-gawa. Mali daw yung sinasabi ni Madriaga. Pero sabi naman ni Madriaga at ng abogado nito, hindi, ginantihan daw si Madriaga ni Roque. Kaya humingi sila ng tulong kay Sara. Humingi ng tulong si Madriaga kay Sara. Pero hindi daw tinulungan. Kaya nagalit ngayon si Madriaga. Kaya ngayon nag-iisip na si Madriaga ang sabihin na ang lahat niyang nalalaman.
O ngayon, nang nalaman umano ito ni Sara Duterte, ginagawa ng paraan na mapigilan si Madriagang bumaliktad. Kasi nga, kung totoo nga naman na bagman si Madriaga ng mga Duterte at kung totoo man yung mga sinasabi niya doon sa kanyang sinumpaang salaysay, matitindi talaga, seryoso yung mga aligasyon niya na yon laban kay Sara. Ngayon, ang sinasabi ni Atty. Palad, pilit na kinukumbinsi, ginagawa ng paraan ni Sara na wag mapigilan si Madriaga na bumaliktad. Kaya siya na mismo ang pumupunta dito. Sa isa nga daw na pagpunta doon, gabi pa pumunta itong si Sara doon sa kulungan sa BJMP. At aside doon, pumunta pa uli doon si Sara ng isang beses. Kaya bali 2 beses. Pero aside doon sa 2 beses na pagbisita ni Sara, bumisita pa yung mga staff niya. Pabalik-balik doon. Kaya lang, talagang decided na si Madriaga na hindi. So ito na, lumabas na ngayon. Yan ang sabi ni Atty. Palad. At pinangako umano ni Sara kay Madriaga, wag lang itong babaliktad. Tutulungan sa kaso. Kaya lang, huli na siguro. Huli na. Kasi yung tulong na yan, di umano, hinihingi ni Madriaga yan kay Sara noon pa, nung nagsisimula pa lang ang problema. Kaya lang, hindi daw siya tinulungan, binaliwala. Kaya ngayon, ayan, nagtuloy na ano. Yan yung press con kanina ni Atty. Palad. Na si Sara ay 2 beses pumunta sa kulungan sa BJMP para kausapin si Madriaga. Kumpirmado yan daw sa mga BJMP officials at pwede yan i-kumpirma sa BJMP mismo. At sa pagpunta doon ni Madriaga, ni Sara, inaalok pa, pinapangakuan pa si Madriaga nakakausapin ang judge tungkol sa kaso niya. Ganun katindi yung ganun katindi yung binunyag ni Atty. Palad kanina. Kaya habang tumatagal ang mga araw, maraming lumalabas na mga dagdag pang impormasyon itong si Atty. Palad At sabi niya, sa susunod pa raw na mga araw, marami pa daw ibubunyag si Madriaga. Kaya abangan natin yan. Kaya lang nakapagtataka lang, bakit sa ganitong mga seryosong aligasyon kay Sara, tahimik si Sara? Hindi naman yan ang naturalisa ni Sara Si Sara, galit yan kapag mayroong mga ganyan. Sila Pulong, sila Baste, nagagalit ka agad yan. Hindi nila pinapalampas yan. Pero dito hindi tahimik. Walang statement man lang. Ay ang ugali ni Sara, kaagad-agad naglalabas siya ng statement. O dito wala. O ang mas marami pang ang statement na ginagawa, ang kampo ni Madriaga May press con kanina si Atty. Palad. At sumulat pa siya sa NBI. Sumulat sa NBI si Atty. Palad. Ang laman ng sulat sa NBI, humihingi ng tulong na sana maano sa korte yung cellphones. 3 cellphones daw ni Madriaga yun. Nandun sa korte, nakatago. Ang korte ang kustudyan ng ebidensya na yon. Kung pwede, makita mo na yon para kasi nandun yung mga ebidensya Mayroon daw log calls doon, yung mga tawag. Siguro tawag niya kay Sara, tawag kay Digong. At mayroon daw dong mga pictures na mga ebidensya. Yun, isa pa yun. Pag lumabas yun, mabigat yun. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, habang dumadaan ng mga araw, mayroong mga pasabog na linalabas. Malalaman natin ito kung totoo nga itong mga sinasabi ni Madriaga. Basta ang sabi ni Madriaga, handa siyang humarap sa kamara. Kung magkakaroon ng Quadcom 2.0 para imbestigahan siya, handa siya. Ito naman ang pagkakaiba nito ni Madriaga kay Gutesa. Si Gutesa, pagkasalita ng isa, wala na. Hindi na nagpakita. Ito hindi. Pinakita niya yung affidavit. Ang hamon pa nga ni Atty. Palad, hindi raw babasahin ni Madriaga yung affidavit niya. Isasalaysay niya talaga yan. Kasi totoo daw at kabisado niya ang mga sinabi niya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog,
sumisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.